Banayad ang halik na yon. Malalim subalit hindi nakakasakit. Natutupok ang pananggalang niya bilang babae. Ang tamis na dulot ng halik na yon ay parang nagpapasikip ng hangin sa kanyang lalamunan. Subalit, anong ginagawa niyo dito? Isang tinig na nagmumula sa kabilang gilid ang kanilang narinig. Agad siyang natauhan at itinulak ang lalaki. Tinignan kung sino yon. Si Zephyr. Nakatayo na parang Diyos sa damuhang iyon habang nakatingin sa kanila. Tumayo ng natural si Mr. Jomar saka siya inalalayang bumangon. Sir, bati nito. Hindi mababakasan ng kahit na anong pagkapahiya. Bakit narito kayo? Kanina pa kayo hinahanap ni Lola. Madilim ang anyo ni Zephyr. At kung si Sandara ay umaasang magugustuhan siya ng lalaki, iisipin niyang nagsiselos to. Naiinip kasi ako, kaya nagpasama ako sa puno upang mamasyal kay Mr. Jomar. Nabubulol na sagot ni Sandara. Bigla namang natawa ang lalaki sa sinabi niya. Ano? Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Nakakunot ang noon na tanong ni Zephyr. Kahit siya napapakamot sa ulo at iniisip ko anong mali sa sinabi niya. Sir, pupunta na kami doon. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Mr. Jomar sa kanyang boss. Villa ko to, malamang pupunta ako dito. Namulsa pa si Zephyr saka naglakad papalapit sa kanila. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong niya kay Mr. Jomar. Natumba lang ako kanina, sir. Hindi talaga naiilang si Mr. Jomar na makipag-usap sa kanyang boss. Sige na, pumunta na kayo doon. Pagtataboy ni Zephyr sa kanila. Iika-ikang naglakad si Sandara, kaya nag-aalala siya. Bakit? Tanong niya habang inaalalayan ng babae. Nabali ang takong ng isa kong sapatos, hindi ba? Sagot nito sa kanya. Hubarin mo na ang sapatos mo, sabi niya dito. At ano, bubuhatin mo ko? Nakakahiya mamaya kapag maraming nakakita. Tanggi ni Sarah na hindi na pinakinggan ang sinasabi ng lalaki. Baliw, bakit kita bubuhatin? Maghuhubad din ako ng sapatos para nakaapak na lang tayo pareho. Saka nito tinanggal ang sariling sapatos at medyas. Halika na. Napailing na lang siya at hinubad ang sariling sapatos habang naglalakad sa damuhan. Ang sarap palang mag-apak sa damuhan. Ha? Ano pa bang mga hindi mo pa nasusubukang gawin? Napakunot ang noon ni Mr. Jomar na parang hindi makapaniwala. Yung maligo sa ulan, saka makipaghabulan, nakangiting sagot ni Sandara saka tumingala. Maganda siguro experience yon. Saan ka ba lumaki? Bakit parang ang dami mong hindi nagagawa? Tanong ni Mr. Jomar habang nagmamasid sa babae. Hindi niya mawari kung bakit parang baliwala lang ditong halik na nangyari kanina. Ganun ba ito kabilis magpalit ng emosyon? Walang bakas dito ng hiya o kahit na ano. Bakit? Lagi na lang ako nag-aaral, saka sa ibang bansa ako nag-aral ng kolehiyo. Ang elementary at high school ko naman ay ginugol ko dito, saka sa loob ng kumpanya. Habang nag-uusap, nakasalubong nila si Sarah na labis ding nagulat sa kanila. Oh my God! Napaatras pa si Sarah. Bakit kayo magkasama? Madam, si Sir ba ang pupuntahan niyo? Nasa villa na siya sa likod. Nakangiting sabi ni Mr. Jomar. Namula ng bahagya si Sarah nang marinig ang sinabi ni Mr. Jomar saka siya tuluyang lumayo sa mga ito para sundan ng asawa niya. Kitang-kita ni Sandarang saya sa mukha ni Sarah matapos sabihin ni Mr. Jomar ang kinaroroonan ng asawa nito. May lungkot sa kanyang habang pinagmamasdan ng likod ng pamangkin. Oh, ano na namang naiisip mo? Tanong ni Mr. Jomar sa kanya. Ang swerte niya, no? May pait sa tinig ni Sandara. Hindi mo palang nakikita yung para sa'yo. Halika na. Inalalayan ni Mr. Jomar ang kanyang braso at pumasok sa bakuran ng mansyon. Nag-e-enjoy ang mga bata sa pagkain ng malos at inihaw na hotdog nang dumating sila. Sandara, saan kayo galing? Tanong ni Milagros sa kanilahad ang kamay at pinaupo siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ng matanda si Era at ang mga bata na masayang malapit sa bonfire. Naglakad-lakad lang kami ni Mr. Jomar, sagot niya. Saka siya napalingon sa mga kasambahay sa tabi.
Parang may dalang inumin na inaabot kay Mr. Jomar pero nagkakahiyaan. Sa huli napansin niyang paglapit ni Ayesha kay Mr. Jomar. Dala ang isang wine. Pinapanood niya kung paano nginitian ni Ayesha ang lalaki. Salamat, sabi ni Mr. Jomar kay Ayesha. Madamot ang kanyang labi sa ngiti. Parang galit ka naman sa akin yan, nakayukong sabi ni Ayesha sa kanya. Bakit ang damot mong ngumiti? Kailangan ka pa bang ngitian? Tanong niya sa babae. Oo naman, para naman maramdaman kong nagustuhan mong dala ko sa'yo. Pinipili ko lang ang aalayan ko ng ngiti ko ng mga babae. Saka siya tumingin kay Sandara na nakatingin din sa kanya. Doon siya ngumiti. Napansin yun ni Ayesha. Akala ko bakla ka. Bakit ba iniisip ng babaeng ito na bakla ako? Ano bang mali sa akin? Tanong niya sa sarili. Sino nagsabi niyan? Napatingin si Ayesha kay Sandara, saka lumayot hindi na lang nagsalita. Matapos ang masayang bonfire, nagsipasukan ng lahat, subalit na natili pa rin si Sandara sa may gilid ng pool. Mabigat na yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong nito. Hindi pa. Ikaw mukhang nakakarami ka na ng naiinom na alak ah. Baka mapagalitan ka ni Zephyr. Hindi naman, basta walang trabaho okay lang ito. Naupo ito sa tabi niya, nanatili siyang tahimik at ito naman ay parang naghihintay na magsalita siya. Sabi ni Mommy, uwi na daw kayo ng Pilipinas. Oo, pero madalas siguro kaming babalik dito. Dahil kay Madam, yung hindi niya maituloy ang itatanong dahil nahihiya siya. Yung ano, tanong nito. Wala, kalimutan mo na lang, saka siya muling tumingala. Ang ganda ng mga bituin na no? Oo nga, sang-ayon ni Mr. Jomar pero kay Sandara siya nakatingin. Pero mas maganda ka. Hindi alam ni Sandara kung malibang narinig niya o talagang yun ang sinabi nito. Kaya inulit niyang kanyang sinabi. Ang ganda ng kalangitan at buwan. Mas maganda ka pa rin. Yun ang sagot nito. Tama siya nang narinig, binubola siya ng lalaki. Tiningnan niya ito ng masama. Dumidiga ka ba sa akin? Kapag nagagandahan, dumidiga ka agad? Tanong ni Mr. Jomar na parang napaka-normal lang ng sinasabi. Wala man halong mali siya o kahit na ano pa mang damdamin. Nasa kabilang sulok si Rose at Ayesha na nagmamatsyag sa kanilang dalawa. Alam mo Ayesha, pakiramdam ko, niloloko ka ni Miss Sandara. Biruin mo sabi niya, baklang lalaking yan. Tapos ngayon parang naghaharutan sila. Kaya nga, napabuntong hininga si Ayesha. Ramdam ko naman na gusto rin siya ng lalaking yan. Ayoko namang makipag-agawan. Sino ba naman ako? Nakatapos nga, muchacha pa rin naman. Maganda ka kaya? Mayaman nga lang talaga sila. Alanganin ang itinibinigay ni Rose sa kanya. Okay lang yan. Darating din naman ang tamang lalaki para sa'yo. Malay mo, malapit na. Malungkot siyang napatingin sa dalawang taong nag-uusap. Masyadong masakit ang mga yon sa mga mata. Hindi na niya kayang tagalan ng lahat. Halika na, baka hating gabi pa yan matapos. Bukas na lang natin ligpitin ang lahat. Aya niya kay Rose. Samantala, ang tanong ni Mr. Jomar ay nagpawala ng diwa ni Sandara. Ano ba ang ibig sabihin kapag hayagang sinasabihan ng maganda? Hindi ba dumidiga? Bakit mo ko hinalikan kung hindi ka dumidiga sa akin? Kaya niya magtanong ng mga bagay na diretso at hindi paligoy-ligoy. Ayaw niya ng pinapaikot-ikot lang ang mga sinasabi. Kaya hindi siya ganun. Direct to the point siya. Kailan kita hinalikan? Nakangising tanong ng lalaki sa kanya. Kanina, sa kabilang villa. Sabi mo pa nga, ipikit kong mga mata ko. Nainis na sagot niya. Hindi kita hinalikan noon, may hinang sagot ni Mr. Jomar. Sinong humalik sa akin? Hangin? Ngumisi siya ng may panguuyam. Hinalikan kita, hinalikan mo ko. Ang tawag doon, naghalikan tayo. Hindi yung ako lang ang humalik sa'yo. Magkaiba yun. Pagtatama nito sa kanya. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Niloloko mo ba ako? Sagot niya sa lalaki. Sandara, una, ikaw ang humalik sa akin. Nakapatong ka pa nga sa akin. Pangalawa, yung sunod nating ginawa gusto natin. Kaya mas lamang ka sa ginawa. Ikaw ang tatanungin ko, bakit mo ko hinalikan kanina? Tanong sa kanya ni Mr. Jomar.
Kasi, hoy, muntik na siyang sumagot sa sinasabi nito, buti na lang nakapag-isip pa siya. Tigilan mo ko sa mga pambabaliktad mo, no? Ako ang nagtatanong, ang ending ako pang humalik? Ano to? Feeling mo gusto kita? Bakit? Gwapo ka ba? Hindi ba? Nakatitig ng simpatiko si Mr. Jomar sa babae. Ang kanyang labi ay nakangiti at ang kanyang pangibabang labi ay kagat-kagat niya. Jesus! Anong nangyayari sa'yo, Sandara? Sanay ka sa mga gwapo. Inis na sigaw niya sa kanyang sarili. Hindi ka gwapo. Mayabang niyang sagot dito. Oh, hindi? Napakunot ang noon ni Mr. Jomar sa sinabi niya. Oo, wala akong napapansin kakaiba sa'yo. Wala kang ang kaapil-apil. Nahiling na sabi ni Sandara. Siguro kung i-rate kita ng 1 to 10, mga 5 ka siguro. 5? Marahil kailangan kong hanapin si Natasha at tanungin kung 5 lang ang magiging score ko sa kanya. Si Natasha ang babaeng haliparot sa mall. Baka sa mga gaya lang nun ang appeal mo. Kasi sa akin, may taste kasi ako, saka siya muling tumingala. Iniwasan niyang tingin nito. Dahil baka malaman ng lalaki na nagsisinungaling siya. Dinig na dinig niyang paglagok ng alak ni Mr. Jomar. Sandara, marahas ang boses nito nang tawagin siya. Bakit? Sa kanya ito nilingon. Ang matang yun. Ang matang hindi pa niya napapansin na ganito kalupit tumingin. Nababanaag niyang damdaming parang nais sumigop sa kanyang kaluluwa. Bakit ganyan ka makatingin? Gwapo ako o hindi? Hindi nga. Bigla nitong hinawakan ng kanyang batok saka sinil siya ng isang halik. Uulitin ko. Gwapo ako o hindi? Hindi. Isang halik na naman ang muling ibinigay nito sa kanya. Isa pa. Gwapo o hindi? Mas pinili niyang hindi magsalita. Tinikom niyang kanyang bibig at saka nanahimik. Subalit hinalikan pa rin siya nito. Ano ka ba? Hindi ka nga nagsasalita yung tao. Tuloy ka pa rin sa paghalik dyan. Inis niyang sabi. Kasama yun sa pagsasabi ng hindi. Sagot ni Mr. Jomar. Hay naku, makapasok na nga sa bahay. Tumayo na siya at naglakad papasok sa mansyon. Ang akala niya susundan siya nito, subalit paglingon niya, nakita niya yun na naglakad na palayo. Marahil ay patungo na sa kabilang villa. Bigla siyang na-disappoint. Ibang klase rin talagang lalaking to. Kinabukasan, kumakain sila ng almusal. Biglang lumigid ang ulo ng matanda na parang may hinahanap. Bakit wala si Mr. Jomar dito? Sumabay na sana sa atin ng pagkain, sabi ng matanda habang tinitignan si Zephyr. Inaapoy siya ng lagnat lola. Pagkasabi noon ni Zephyr, parang napatunghay si Sandara saka siya tinignan ni Zephyr. Parang may trangkaso. Hindi niya mawari kung para saan ang tingin yun ni Zephyr. Hindi niya na yun binigyan pa ng pansin dahil lang inaalala niya yung kalagayan ni Mr. Jomar. May sakit pa lang yung tao, kaya wala doon ngayong araw. Lola, may meeting kami with investors ngayon. Baka kailangan sumama ni Sandara kasi kailangan ng head ng mga department. Kung kaya na niya, sabi ni Sarah sa kanyang lola. Napatingin si Milagros kay Sandara na noon ay tamilmil kumain. Sandara, pupunta ka ba ng opisina ngayon? Tanong ng matanda. Subalit ang babae ay parang wala sa sariling lumilipad ang isipan. Muling tinawag to ni Sandara. Sandara, nagkatingin na silang lahat. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa babaeng ito. Madalas nakikigulo ito kapag may mga ganitong usapan. Pero ngayon, parang lutang ito at walang pakialam. Sandara! Malakas na tawag ni Lloyd. Medyo nagulat ito sa lakas ng tawag na yon. Saka nakuha ang kanilang atensyon. Tumingin ito kay Lloyd. Bakit ka sumisigaw? Kanina ka pa kinakausap ni Lola, wala ka sa sarili. Nakasimangot na sagot ng bata sa kanya. Bakit mom? Tanong niya at nilingon ng ina na nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ng matanda. Okay lang ako. Bakit? Napakunot ang kanyang noo sa tanong na yon. May meeting kasi ngayon ng mga investors. A-attend ka ba? As head ng iyong department, dapat pumunta ka, sabi ng matanda. Kung a-attend siya, hindi niya makikita o maalagaan si Mr. Jomar. Kung hindi siya a-attend, baka isipin ng mommy niya na wala talaga siyang kakayahang magpatakbo ng department niya. Pero sino ang mag-aalaga sa lalaking yon? Medyo masama pang pakiramdam ko, pagdadahilan niya. Hindi pa tapos ang gamot na iniinom ko.
Pwede bang hindi na muna pumunta? Maging si Sandaray nagulat sa sagot na yon at napatingin sa kanyang lola. Tila nag-iba ang takbo ng hangin kay Sandara simula noong magkasakit ito. Hindi kaya muntik na itong kunin ni Lord? Pwede naman, kung talagang hindi mo kaya, magpapadala na lang ako ng minutes of meeting sa table mo. Pumasok ka na lang kapag kaya mo na. Ang tinig ni Sandaray parang normal lang na nakikipag-usap sa kanyang katrabaho. Sige, muli itong yumuko upang ipagpatuloy ang pagkain. Habang nasa sasakyan patungo opisina, hindi maiwasang magsalita ni Sarah. Ano kayang nangyayari kay Sandara? Bakit? Ano namang meron kay Sandara? Tanong ni Zephyr habang nagmamaneho. Simula kasi nung nagkasakit siya, parang nag-iba ng takbo ng buhay niya. Hindi kaya muntik na siyang kunin ni Lord? Tanong ni Sarah. Natawang bigla si Zephyr sa sinabi niya. Ang sabihin mo, baka kukunin na sana siya sa impyerno. At nung makita doon na mas demonyita pa siya, bigla siyang ibinalik sa lupa. Alam mo, ang sama mo talaga, nakasimangot na sabi ni Sarah. Nagkasakit na yung tao, ganyan ka pa. Wala naman akong pakialam sa kanya, lalo pat hindi naman siya mabait sa'yo. Isa pa, biniti nito ang nais sabihin. Anong isa pa? Ang hilig mong mambitin. Nairitang sabi niya sa lalaki. At kailan kita binitin? Lagi kang satisfied sa akin. Saka tumumisi sa kanya. Ay nako, tigilan mo na nga yung kabastusan mo. Ano yun? Pangungulit niya dito. Pakiramdam ko, may namamagitan sa kanila ni Mr. Jomar. Bahagya pa siyang nilingon ni Zephyr. Ha? Si Mr. Jomar, paano? Nagtataka niyang tanong. Sa pagkakakilala niya sa lalaki, mukhang mahinang dumiga yon sa babae. Parang walang ibang nasa utak o hindi trabaho. Nakita ko sila kagabi. Naghahalikan sila. Nakangiti lang si Zephyr na parang normal lang na ginagawa yun ng mag-asawa. Kaya pala nakasalubong ko sila kagabi. Saan sila galing? Sa villa. Nakaupo sila sa damuhan. Palagay ko, napaamo na siya ni Mr. Jomar. Yang si Sandara kasi, hindi basta-basta nakikipaglapit sa lalaki. Ewan. Saka baka talagang nagkagustuhan sila noong alagaan ni Mr. Jomar si Sandara sa ospital. Bakit kayo ang hilig niyong mag-alaga ng mga babae sa ospital? Tanong niya na napapailing. Siyempre ako, aalagaan kita, asawa kita. Sila, magkaano-ano ba sila? Sagot ni Zephyr sa kanya. Narating nila ang building na hindi nila namamalayan dahil sa kanilang pagkwekwentuhan. Binati sila ng mga naruroon habang naglalakad. Madam, sinalubong siya ni Susa. Ready ng conference room para mamaya. Anong gusto niyang ipahanda ko merienda? Sinabayan sila nitong maglakad. Good morning sir, tangulang ang sinagot ni Zephyr. Magpa-ready ka ng soup at tinapay. Masakma yun sa panahon. Tugon niya sa babae saka tuloy-tuloy na silang pumasok sa opisina. Nag-aayos ng pagkain si Ayesha nang makita ni Sandara. Nakalagay yun sa lunchbox na parang deliver. Para kanino yan? Tanong niya dito. Ay, gulat na gulat si Ayesha nang marinig ang boses niya. Naku, Miss Sandara, ginulat niyo naman po ako. Para kanino yang inihahanda mong pagkain? Ulit niya saka lumapit sa kanilang kasambahay na hindi na nakakilos. Dadalahin ko po kay Mr. Jomar sa kabilang bahay. Nakatungo nitong sagot. Dadalahin mo sa villa sa likod? Sinong may sabi? Tanong niya na hindi malang natitinag. Bakit mo siya dadalahan ng pagkain? Nabalitaan ko po kasi na may sakit siya. Baka po hindi pa siya kumakain. Mahina ng tinig ni Ayesha. At anong plano mo pagdating doon? Hahalayin mo siya? Napakunot ang noon na tanong niya dito. Naku, hindi miss. Nagmamagandang loob lang po ako. Alam ko may pagtingin ka sa kanya pero ayaw niya sa ibang babae. Sabi niya sa kinuhang lunchbox. Pero Miss Sandara, gusto ko rin siyang makita. Matigas ang pagkakasabi ni Ayesha sa kanya. Mukhang nais pa siyang sawayin ng babaeng ito. Hindi mo siya maaring makita, nakangisi niyang sabi dito. Bakit naman po? Malungkot na tanong ni Ayesha sa kanya. Dahil, ano nga bang isasagot niya sa babaeng ito? Dahil may sakit siya. Baka mahawa ka.
Ako, galing na ako sa kanya at sa akin siya nahawa kaya hindi na ako mahahawa ulit. Paliwanag niya sa babae. Kapag nagkasakit ka, hindi ka makakapagtrabaho. Baka kumalat pa sa bahay yan, mahawa pa si mommy. Kaya ako na lang ang magdadala niyan doon. Pero miss, parang nais pa rin tumanggi ni Ayesha. Ayaw nitong bitawan ng lagay ng mga pagkain. Isa pa, huwag ka nang magpa-cute sa kanya. Kita mo naman kung paano dumikit sa akin yun. Paano kung masaktan ka? Ano ang gagawin mo, hindi ba? Kaya ako na lang ang bahala dito. Inagaw niya dito ang lunchbox na hindi nito mabitawan. Walang nagawa si Ayesha kung hindi panoorin na lang kung paano kunin at bitbitin ni Sarang pagkain kanyang binalot na may lungkot sa mga mata. Inihanda pa naman niya yon para sa kanilang dalawa ng lalaki. Naiilang na lang siyang ngumiti ng mapait, saka itinago ang pakete ng lagayan na ibinudbud niya sa pagkain. Sayang, akala ko pa naman, mapapasakin na siya. Saka siya nagtungo sa kusina na parang walang inihalo sa pagkain. Naglalakad naman si Sandara patungo sa kabilang villa nang mapansin siya ng mga bodyguard na naroroon. Miss Sandara, saan po kayo pupunta? May sakit daw si Mr. Jomar, dadalahan ko siya ng pagkain. Sagot niya sa mga to. Saan ko ba siya makikita? Sa ikalawang palapag, miss. Bandang kanan po. Pangalawang pinto. Kakagaling lang po ng doktor dyan kanina. Nakangiting sagot ng mga to. Sige, aakit na ako. Baka hindi pa siya kumakain. Pinagbuksan siya ng mga ito ng pintuan. Namangha siya sa magandang itsura ng villa na yon. Modern ang style pero hindi overdesign. Parang ginawa para sa isang babaeng minamahal. Muli na naman niyang naalala si Sarah. Marahil ay si Sarah ang inspirasyon ni Zephyr sa bahay na ito. Tumataguktok ang kanyang takong sa kanyang bawat hakbang at hinanap ang kwarto kung nasa naroon ang lalaki. Pagbukas niya sa pinto, bumungad sa kanyang isang masculine na itsura ng silid. May isang pinto na sa tingin niya ay banyo. Isang cabinet, lamesa at upuan na may mga nakalagay na papeles at isang couch. Pumasok siya, saka sinara ang pinto. Sa gitnang bahagi, naroroon ang isang kama. Nakahimlay, ang isang bulto ng nilalang na tila natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit. Ipinatong sa side table ang pagkain at minasdan ang lalaking nakahiga. Bahagya siyang nagulat. Ang matigas na anyo nito kapag gising ay napalitan ng isang maamong muka. Para itong natutulog na anghel, hinawakan niyang noo ng lalaki. Bahagya na lamang yung mainit. Halos mapaluksong kanyang puso nang makitang mulat ito at nakatingin sa kanya. Kamusta ka na? Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Hinila ang isang upuan at eleganting na upo doon. Paano ka nakarating dito? Tanong nito sa kanya. Lumipad ako, sakay sa walis. Tugon niya sabay turo sa bintana. Saka ako tumagos dyan. Baliw ka talaga. Ngumiti ito saka nagpilit bumangon. Inilalaya niya itong maupot nilagyan ng una ng likurang bahagi nito. Ikaw, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Tanong niya dito. Kumain na ako ng soup kanina. Gutom na nga ako. Hindi inaalis ni Mr. Jomar ang pagkakatingin sa kanya. Alam mo, tamang-tama. May dala akong pagkain. Kain ka na kaya? Sinong nagluto? Ako. Biglang naalala ni Mr. Jomar ang insidente ng lugaw na ipinakain nito sa ina nito. Bigla siyang napangiwi. Busog ata ako. Napasimangot si Sandara sa sinabi niyang yon. Oo na. Hindi ako nagluto niyan, si Ayesha. Kakain na ako. Lumapad ang ngiti ni Mr. Jomar nang marinig yon. Bumuntong hininga siya at inihanda ang pagkain. Inabot niya sa lalaking isang lunchbox. Kumain ka na. Inabot niya ang pagkain. Saka siya nagsali ng tubig sa baso. Ang sarap talagang magluto ni Ayesha. Papuri ni Mr. Jomar. Napalingon siya sa lalaki habang ninanamnam nito ang pagkain. Bagsak ang buhok nito, hindi tulad kapag nasa labas ito at nagtatrabaho na lagi na lang nakasuklay palikod. Ang maliit nitong pangahang, muka at ang matatangos na ilong nito ay talagang nakakabighani. Gusto mo ba sa babae yung masarap magluto? Tanong niya sa kamuling naupo sa silya. Oo sana, pero okay lang din na hindi. Marunong naman ako magluto. Talaga? Oo.
Saka okay lang din sa akin kahit supladang babae, saka mataray. Tapos yung luto niya, sinuka ng nanay niya. Nakangiti pa nitong sagot. Kumalat ang dugo sa kanyang muka. Hindi niya akalaing sasabihin yun ng lalaki sa kanya. Nagkunwari na lang siyang walang narinig. Ang ganda ng kwarto mo. Saka okay sa akin ang babaeng maligalig. Sino nag-decorate ng okay din sa akin yung babaeng nasisiraan ng takong ng sapatos? Okay ka sa akin. Nakatitig si Mr. Jomar sa kanya. Salamat at pinuntahan mo ko. Akala ko titiisin mo ko ng may sakit at hindi man lang iisipin na puntahan. Inalagaan mo ko noon kaya dapat lang na bumawi ako sa'yo. Nahihiya niyang sagot. Sige na, kumain ka na. Ang mga sinasabi ng lalaki sa kanya ay takbo ng takbo sa isip niya. Naghahatid kilig. Ayaw niya bigyan ng mali siya pero may mali siya talaga. Matapos uminom, inabot niya ang mga pinagkainan nito at niligpit. Biglang namula si Mr. Jomar. Hindi niya malaman kung bakit. Ano nangyayari sa'yo? Tanong niya. Mainit ang binubuga ng katawan ng lalaki. Hindi ko alam. Biglang uminit. Hinubad nito ang suot na damit. Napansin niya mga peklat nito na marahil ay likha ng malalalim na sugat. Halika, maligo ka. Hindi na niya alintanang hubad na katawan nito. Inilalayan niyang lalaki patungo sa banyo. Binuksan niya ang shower at pinatapat ito doon. Sandara. Mahigpit ang kapit ni Mr. Jomar sa kanyang kamay. Ano? Tanong niya habang pinapanood ang lalaki na mabasa ng tubig. Ako ay... Napalunok si Mr. Jomar sa kahinila si Sandara sa pader. Sandara, hinalikan niya ito. Nalaki ang mga mata ni Sandara nang lumapat sa kanyang labi, ang mainit na labing yon. Nag-aapoy ang katawan nito. Bigla niyang naalalang mga kaibigan niya na nakaka-take ng mga ecstasy drugs noon. Parang ganun ang nangyayari sa lalaking ito. Sandali, itinulak niya si Mr. Jomar. Sandara, tulungan mo ko. Pagsusumamo nito sa kanya. Hindi malaman ni Sandara kung anong gagawin niya. Paano niya ito patutulungan? Paano? Make love to me. Saka isang banayad na halikang ginawad na muli nito sa kanya. Nagre-react ang kanyang katawan sa ginagawa nito. Tila ba sumasang-ayon at pagbibigyan niya ang nais ng lalaki. Unti-unting nahuhubad ang kanyang damit. Pinatong nito ng lalaki sa lugar na hindi mababasa. Napasinghap siya nang parang may hanging tumatagos sa banyo at yumakap sa kanyang hubad na katawan. Ang kanyang dibdib na ipapakita niya sa isang lalaki na unang pagkakataon ay biglang na-display. Hinimas-himas to ni Mr. Jomar. Napakaganda. Sa kanya ito sinisid na parang sanggol. Nanigas ang buong katawan ni Sandara. Hindi siya nakagalaw. Hindi na niya namalaya na pareho na silang walang suot ng lalaki. Muling binalikan ni Mr. Jomar ang labi ni Sandara at binuhat ito patungo sa labas. Pabagsak silang nalaglag sa kama. Ang mga lalaki ay literal na magaling magpaligaya ng babae. Wala nang naging choice si Sandara nang kusa niyang ibigay ang lahat sa lalaking ito. Halos hindi siya makapaniwala na inalay niyang iniingatan niya sa isang lalaking hindi niya asawa. Banayad umangkin si Mr. Jomar, walang pagmamadali, punong-puno ng pagpapahalaga at pagdadahan-dahan kahit na nasasabik. Ilang beses nitong binanggit ang kanyang pangalan hanggang matapos ang isang masayang yugto ng pakikipagniig. Magkatabi silang nakatulog sa kama sa sobrang pagod, yakap ang isa't isa.